Magandang araw po, mga beloved, yan po. Ang topic po natin, impyerno po. Siguro kung sino na lang po ang hipuin ng Panginoon, mag-click ng link ko, Shopee link. At saka sana mag-subscribe po kayo sa aking Facebook for only 99 pesos lang po. Tulungan niyo sa akin sa mga anak ko po. Yan, so ito po ay pangit na topic, impyerno, pero ito po yung reality kasi hindi po pwedeng, kumbaga ang Diyos ay matuwid pantay. Hindi pwede yung nagpapakabanal kagaya ko naghihirap para sa pagmamahal sa Diyos at sa tao, yan po para sila'y maligtas ay magiging pantay. Di ba po? So, napaka-unfair na hirap ako magsalita, lahat-lahat may sakit na. Pero ginagawa kong kalooban ng Diyos, tapos pareho tayong papasok sa langit. Gusto ko mapasok ka sa langit, pero tayo po ay lumakad po sa daan ni Kristo. Na po, tanggapin natin ang Panginoon. Yan po, walang 7 deadly sins, yan po. So, para talaga sa diablo ang impyerno para sa mga alagad niya, pero may makakasama kasi dumating nga yung ilaw pero gusto natin sa dilim po. Di ba yung mga tao gusto sa dilim po? Yan, ayaw nila sumunod sa Diyos, sa kautosan ng Diyos, at saka saglit lang po kasi natakluban yan po. So, tayo mga parents, dapat tayo po ay kilala natin ng Diyos para maituro natin sa mga anak natin. Yan, kaya dapat may tamang tagapagturo po. Dahil kung hindi natin tuturuan, di rin natin kilala si Kristo, ang Diyos. Mali matuturo natin kasi mali ang nagturo po sa atin. Wala tayong matuturo. Ang mundo ang magtuturo po sa ating mga anak, kagaya ng mga nangyayari po ngayon, di ba? Purihin po ang Panginoon dahil ako nga salamat sa Panginoon, nilagay niya ako sa church, may ituturo na ako sa mga anak ko po. Yan. At ngayon, at tayo po ay sa biyaya ng Diyos, ginagamit nga po ng Panginoon. Hindi lahat ng laro ay galing sa Diyos. Alak, sugal, sigarilyo ay galing po sa kaaway yan. Hindi po yan galing sa Diyos. So, may laman na ba ang impyerno? Marami na pong laman. Yan po, mga hindi nakatanggap ng kaligtasan. At Hebreo 9:27, at yamang itinakta sa mga taong mamatay na minsan, pagkatapos nito ay paghukom. So, isa na yung mga mahal ko sa buhay na hindi nakatanggap ng kaligtasan. Kaya eto nga, ang ginagawa kong pagtatapat sa Panginoon para ako ay makahiling sa Panginoon. Purihin po Panginoon. Genesis 9:12-17, ito po yung covenant po ng Panginoon, tipan ng Panginoon kay Noah sa mga tao na sabi niya, hindi niya nagugunawin ang mundo muli sa pamamagitan po ng tubig. Yan. Nungungo na ako. Yan po. So, yung Genesis 9:13 po, yung bahagari or rainbow, yung po yung mark or palatandaan ng tipan nga po ng Panginoon sa mga tao na hindi na niya muling gugunawin po ang mundo sa pamamagitan po ng tubig. Yan po. Mateo 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian ay sa lupa ay tatalin sa langit, anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ito nga yung si Apostol Pedro, kausap sinabi po ng Panginoong Jesus. Yan po. At siya ay isang alagad po. No po. So, bilang alagad ka ni Kristo, patuloy akong nagtatapat po at pwede nyo ring gawin kung kayo ay may mga mahal sa buhay. I'm sure yan, na inaakala natin nasa rest in peace sila, pero wala po. Sila po ay nasa impyerno. Kung mali yung natutunan natin, di mali rin ang malalaman natin, di ba po? So, kagaya ko na nagtatapat nga, ang kahilingan ko, makasama sa rapture yung mga mahal ko sa buhay na hindi nakatanggap ng kaligtasan po. At lalo pa, hindi tumlakad sa daan ni Kristo. Yan po, so glory to God. At saka yung 1:14:30-14, ano manghingi nyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang ama ay maluwalhati sa anak, at anumang kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko sa iyo yung kahilangan ko sa Panginoon, kasama rin po ng aking paggaling. So, glory to God, pasensya na po at ako'y hirap na magsalita. Tayo po ay may free will to decide. Yan nga po. Gusto mong tumulong, ayaw mong tumulong. Yan, gusto mong tumanggap ng kaligtasan, ayaw mong tumanggap ng kaligtasan. Gusto mo mapa-impyerno,
ay choice po natin. Yan po. So, kaya patuloy kami nangangaral para may ipangaral po ang dalisay na salita ng Diyos. Kasi nga ay marami pong dumadaya po sa tao. Ano po? Mateo 7:12. Kaya anumang bagay na inyong gawin sa inyong mga sa inyo ng mga tao, gayon ang gawin niyo sa kanila sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta po. Glory to God. Kaya dapat maging mabuti tayo sa tao para ganun din gawin nila sa atin. Di ba po? So, purihin po Panginoon. Mateo 7:30-40, makipot na daan. Yan nga, pumasok po tayo sa makipot na daan sapagkat maluwang ang pintuan at malapat ang daan patungo sa kapahamakan. Maraming papasok doon. Kaya nga, dapat may tamang tagapagturo sa atin para malaman natin ang tamang paglilingkod po sa Panginoon. Glory to God. Hindi maalawang paglilingkod. Yan po. Di ba sa ginawa ni Kristo may maalawan ba doon? Di ba po wala naman, di ba? So purihin po Panginoon. At saka yung nakikita na rin natin di ba? Bakit ang mga tao pagka mali yung tagapagturo, ano yung, di ba? Ano sila ngayon? Yan po na yung mga edukadong tao magnanakaw. Yung mga edukadong tao ay nagtuturo pa ng kumbaga ng aral ni Kristo pero magnanakaw. Yan po, 'di ba? Napakamali naman 'yan po. So, purihin po Panginoon, Mateo 7:15-20, 'di ba? Sa bunga makikilala. Yan po, hindi ko na babasahin lahat. Medyo mahaba po at pagod na ako. Pasensya na. Na sa dulo na lang po. Gayon din naman ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Glory to God. Hindi maaari mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya yung mga nangangaral na mali ang tinuturo ay kasama ng tinuturuan niya na mapupunta sa dagat-dagatang apoy po. Glory to God. Kaya dapat talaga may tamang tagapagturo. Romans 10:15, ito yung pinadala po ng Panginoon. Purihin po Panginoon. At yung nga, biyaya sa church, ako na yung isang bunga, marami ba mga kapatid, hindi man kami perfect pero on the process po na maging kagaya po ni Kristo. Glory to God. At saka yung sa mga pastor nga, 'di ba? Pag wala sa church, hinahanap po ng mga pastor, yan ang mga kanya mga tupa. Kung paano nila ibigin yung sarili nila, ganun din po sa mga tupa nila, sa mga member. Yan. So, kumbaga, tinuturoan ang daan ni Kristo. Ganyan po ang ginagawa po sa church. Kaya dapat talaga may tamang tagapagturo po. Glory to God. Lucas 6:32-33, kung kayo umiibig sa mga umiibig sa inyo, anong mapapala nyo? Ang mga makasalanan man ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. At kung gumawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala nyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Purihin po Panginoon na kaya importante yung Mateo 22:37-40 na love God above all and love your neighbor as you love yourself. Na kung ikaw minamahal mo lang, tinutulungan mo lang, mahal mo sa buhay, ano naman pakialam ng Panginoon? Ginagawa nga ng makasalanan din yan, di ba? So, yung unity, bukod sa church na unity ng mga tamang tagapagturo, unity na tulungan mo yung kapwa mo kahit di mo kilala. Yan, hindi kita kilala, hindi kita tutulungan di ba? Yun po, yun yung unity. Glory to God. Kaya, di ba yung Ephesians 5:27, dapat blameless. Walang papasok sa kaaren ng langit na may kulubot. Yan po. Kaya mas mahirap, mas madali pang pumasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa sa isang mayamang pumasok sa kaaren po ng langit. Po din po, Panginoon, kahit patuloy kami nag-invite po sa church, punta na po kayo. Walang pangako ang bukas. Sabi nga, birth pains, pahirap ng pahirap, pasama ng pasama, at nakikita na natin. Yan po. At dapat talaga may tamang tagapagturo. Purihin po, Panginoon. Salamat po. God bless us all.